sa live. Yung updated. O dito, ICC prosecution team, mga kabsat, pakinggan natin to. Lagyan natin. O, kasi The diba? all-new MG ZS Hybrid Plus. Step up. Stand out. Banatan mo! Badcaster, banat. Wait lang. Bilisan natin to para makahabol tayo. Okay, bilisan natin. Timer. Yung. Buenos dias! Buenas tardes! Please enjoy your lunch. Happy lunch! My video or later. At yung mga kababayan natin, mga bandmates natin abroad. Magster, shout out! Good evening, good morning, happy midnight viewing to everyone. Good afternoon, everyone. So, now we will take a break from the flood control issue. Oh. Ito naman related rin sa flood control, pero medyo masyado na tayong nababad dyan sa flood control issue. But there are other major and significant issues that we have to tackle. One of which includes the quest ng mga Dutertes to secure an interim release from the International Criminal Court. In fact, I am blogging kahit lunchtime na because nakita ko, alam niyo naman, very allergic talaga si VAT sa mga fake news. Nakita ko na pati ako na biktima, pati ako na napacheck at pinacheck ko sa staff ko kung totoo ba yung kinakalat ng mga DDS na nabigyan na daw ng interim release si President Duterte. At sabi nga ng VAT team ko, wala, puro fake news yan. Pero ang dami, sabi nila after 6 months, nabigyan na daw ng interim release. Kaya sabi ko, hindi. Dapat kontrahin natin ito. So fake news po yun. Hindi totoo na nabigyan na siya ng interim release. In fact, matagal na natin gusto i-vlog ito. Kaso lang, napaka-overwhelming yung mga developments sa flood control issue at saka yung mga hearings. Pero ang latest dito ay mukhang lumalabo yung tsansa ng mga Duterte to secure a interim release. Kasi ngayon, hindi lang problema ng mga Duterte yung na parati sila natatalo dyan sa mga motion, petition at requests nila, recommendation sa ICC. At masyado na rin nababatrip sa kanila dahil dito sa bunganga ni Vice President Sara Duterte at nitong si Defense Counsel Nicolas Kaufman. So of course, understandable naman kay Kaufman kasi sa 150 million a month, kahit anong gagawin mo, kahit anong sasabihin mo, para lang ma-justify yung pagtanggap mo ng 150 million monthly. Kay Duterte, na sinasabi, wala siyang pera pamasahe from Davao to Manila to attend the House hearing or the Senate hearing. Pero ngayon, nakikita natin yung mga anak, asawa, girlfriend, at apo, pabalik-balik dyan sa The Hague. Walang linggo na walang Duterte dyan. Bawat trip yan from $500,000 to 1 million. From 500,000 to 1 million kasi yung yung one way lang na syempre puro yan sumasakayan first class ang mga accommodation ng mga yan, so mga 250 to 300 yan one way. So back and forth 600,000 pagkatapos hotel, pagkatapos pagkain, yun. Wala pa diyan yung bayad sa mga vloggers diyan at saka pangbili ng mga pagkain sa mga OFW para makapag-away sila sa Humba diyan. Sa Humba. So, dito talaga kitang-kita na nabudol-budol talaga tayo ng mga Duterte sa mga drama nila na ginagamit pa rin yung old house ni Duterte na kung wari bahay daw yun pero hindi meron naman mas malaking mansyon si Hanilet Duterte at parang padrama rin na pakain-kain sa karinderya pero multi-billionaire naman sila at in fact according to Attorney Conti, trillionaire pa siguro. Trillionaire pa. So, ganun. Very successful sila magpropaganda sa mga followers nila. Kaya dapat agresibo rin tayo to counter yung mga... Ang mga inasal chicken inasal, di lang malaki. Sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat. Black propaganda nila. Pero most of the time, sablay naman sila. Kasi yung mga pahayag nila ay ngayon ginagamit na laban sa kanila ng ICC prosecution team.
So kumbaga parang parang jiu-jitsu or aikido. Yung force nila ginagamit laban sa kanila. Specifically, yung big mouth na akala mo minsan hindi lawyer ang nagsasalita ni Sara Duterte. Kaya itong prosecution, ICC prosecution, yung nagre-representa sa mga biktima ng EJ case ay sinasabi nila itong mga pahayag ni Sara Duterte ng kidnap ay jailbreak ay ito ang katibayan, ito ang resibo, ito ang prueba na dapat hindi talaga bigyan ng interim, hindi talaga pagbigyan yung interim release petition ng mga Duterte. Ayun, yan ang masakit dyan. Ha? Parang nung binag natin ito noon, yung tungkol sa payag ni Sara na kidnapping, yung payag ni Sara na isusugot na tayo, 16 million Pilipino, sugurin natin ang ICC at i-jailbreak natin si Duterte. Sinabi na natin na yung mga payag na yan parang pananabutahe na. Siya na mismo nananabutahe sa interim release petition na final nila Kaufman. Siya na mismo sumisira. At clearly naman, yung ginawa niya yan na pahayag na yan, clearly either she's a lawyer who doesn't think and talk like a lawyer o high siya sa marijuana. Kasi libre naman, legal naman ang marijuana sa the Netherlands. Legal naman. So, kaya halata, ipa-play natin yan ulit mamaya. Na-play na natin yan noon. So, sabi ng prosecution sa 8-page filing dated August 28, pero inilabas sa publiko bago-bago lang. Sabi ni Deputy Prosecutor Mame Mandiaye-Niang na isang African na itong mga pahayag na ginawa ni Sara sa interviews and public statements habang nasa Hague siya, including her rejection of the court's jurisdiction, kasi parati nila kine-question na wala daw jurisdiction ang korte sa kanila. All of these are signs, all of these are evidence na hindi talaga dapat bigyan ng interim release si Duterte dahil tatakas talaga siya. Because if you don't recognize the jurisdiction of the court, you will do everything to escape. Kasi anyway, sabi mo, hindi, unfair itong court sa akin, walang power itong court sa akin, kaya tumakas na ako habang nasa interim release. Kaya sabi ni Niang, Mr. Duterte's family members have continued to reject the legitimacy of his legal proceedings before the court. For example, on July 19, 2025, Sara Duterte, the current Vice President of the Philippines, spoke in front of the crowd in The Hague and was interviewed afterwards. During this event, she repeatedly claimed that Mr. Duterte was kidnapped by the ICC and it stated that it was illegal to bring him to court. Yan, ha? So, mabuti naman at tulad ng sinabi natin noon, lahat itong sinasabi ni Sara, lahat itong mga interviews niya, minomonitor ito ng ICC. At yan na nga, may date pa itong si Assistant Prosecutor Niang. Sabi pa niya, she also told reporters, supposedly in jest, that she had discussed breaking Mr. Duterte out of the ICC detention unit with a colleague. She reportedly made similar comments during a Facebook live stream while in the Kingdom of the Netherlands, allegedly stating, Narangan ulit tayo mabsat. Again, sa mga bagong pasok dyan, baka naman guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe. let's all collaborate on a jailbreak. Yan, yun rin. Sabi niya kahit pabiro, sinabi daw ni Sara sa mga colleagues niya na during sa Facebook live na sige, kuha na natin, ilabas na natin si Duterte sa kulungan. 16 million tayo. Sugurin natin ang ICC jail. As if Nagtataka kayo guys, bakit 16 million? No? Bakit hindi siya tarto? Yung 16 million, yun yung mga bumoto kay Digong noon. 16 million kasi nakuha ni Digong, saka siya nanalo as President of the Philippines noon. Kaya yun yung binabanggit. Sa mga di nakakalan, tataka, ano ba yung 16 million binabanggit ni Sir Bad? Yun po yung mga bumoto kay Digong. Putragis, lahat yun pupunta doon, anak ng kamote. Kasama tayo doon sa 16 million na yun. Ano tayo, papadoko tayo dyan, anak ng kamoting 16 million kanila dyan, no? Na magpro-protesta daw sa The Hague. Ano yun? Babayaran nyo lahat. In their wildest dream. Sa bagay, kain-kain nila. Mayaman naman sila, di ba? Marami naman silang nakuha dyan. Kaya siguro, makakayanin nila. kabayad ka, mababayaran mo lahat ng
ng passport application, visa application, show money ng mga 16 million Filipinos na pupunta dyan sa The Hague. So clearly siguro either ito na talaga pinakabobo lawyer in the world or hi si Sara Duterte. So sa hindi pa nakapanood yung earlier vlog natin, eto na yun at may tama na naman si Bat. Sinabi ko noon, itong video Patay na nito naman. gagamitin ng prosecution. Magiging bala ito ng prosecution laban kay Sara. Kumbaga sa kaso na ito, Sara Duterte versus the big mouth of Sara Duterte. Ito na yun. Sinabi niya sa Ay. sa Facebook post ng kanya, isa sa mga garapata niya vlogger. Garapata vlogger. Dyan sa The Hague. Ito sinabi niya. Garapata vlogger eh. Oh, lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, i-jailbreak na yan natin lahat. Yung, ilan bumatok kay PRD? 16 Sandali, walang sound. Dali. Sige lang, nag-alkansya tayo. Magdagdag ng staff para tulungan tayo. Yung iba nagre-reklamo, ba't hindi mo napa-flash sa screen yung mga video mo? Pareho iba yung ginagawa ng ibang vlogger. Low-tech tayo, kailangan meron talaga tayo mga isa o dalawang staff nandito lang sa office natin para i-assist tayo. Mahal lang yung mga teki-teki na mga content creators or para mag-assist sa atin na hinihingi 50 to 75,000 a month. So medyo nag-alkansya pa tayo. At buti na lang baka in a few months makaabuo rin yung alkansya natin sa tulong ni tulad nito si Kambing na may bangs. Sabi niya sakit kasi yan. Di matanggal, automatic angas. Yun nga maangas na. Biobo, sabi namin noon, biobo bright eh. Ganun talaga, Kambing na may bangs. Sige, okay na siguro to. Ito na si Sara. Ito na yung pinakamatalinong lawyer in the world. Either mas super matalino or 16 million na yan, wala tayo doon. or high. tingnan nyo yung behavior. Sa ICC Detention Center. Mag-jailbreak daw. Detention Oh, center. lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, i-jailbreak na yan natin lahat. Yung, ilan bumatok kay PRD? 16 million. 16 million na yan, wala tayo doon sa ICC Detention Center. 16 million daw pumunta sa ICC. Oh, lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, i-jailbreak na yan natin lahat. Yung, ilan bumatok kay PRD? 16 million. 16 Lakas million tama na yan, talaga, wala lakas tayo doon tama. sa ICC Detention Center. Lakas Isipin mo tama yan. lakas tama sa touch. Anong akala niya sa mga followers niya? Napakabobo na maniwala na mababayaran nila yung of course kaya naman nila pero gagawin ba nila yun na babayaran nila yung 16 million. Passport application and then visa application? Paano yung show money? Kailangan magpakita ka meron ka 1 to 2 million at hindi ka naman bigyan ng visa kung diretso ka pupunta sa The Hague. Kailangan ipakita mo muna na hindi ka TNT, hindi ka first time ka mag-travel, diretso ka na sa the Netherlands. Siyempre, yung mahilig mag-travel at alam, dapat dumaan ka muna. Ipakita mo muna na pumunta ka ng Hong Kong, umuwi ka. Pumunta ka ng Singapore, umuwi ka. Pumunta ka ng Shanghai, umuwi ka. Pumunta ka ng Thailand, umuwi ka. Mga 3 to 4 countries, ipakita mo na kumbaga traveler ka lang talaga. Ipakita mo, meron ka propriedad, mga nakakahalagan mga 10 to 20 million. Pagkatapos show money mo, mga 5 to 10 million sa show. So, kabubuhan lang, ito lang sasabihin niya na 16 million Filipinos magja-jailbreak kay Duterte. Talagang kabubuhan at insulto. Insulto sa intelihensya ng mga DDS kung meron. Yun lang. Tragis ka, Sir Bad. Sinulog na ng mga garapata eh. Kung meron nga sila niyan. Kung hindi nga sila mga zombie na kahit ano na lang sasabihin, naniniwala. So itong pahayag niya clearly shows either high siya or bobo siya or niloloko lang niya yung mga followers niya. So tingnan mo, pati yung
pasuklay-suklay, parang nababalyo. tingnan nyo ulit. Oh, lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD, 16 million. 16 million na yan, para tayo doon sa ICC Detention Center. No? Oh, lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD, 16 million. 16 million na yan, para tayo doon sa ICC Detention Center. No? Oh, lalabas na. Di ba? Kung DDS ka, dito makakuan ka na eh. Bibitawan mo na ito, sasabihin mo sarili mo. Iyan kung kuwang ka, kung pamilyar ka sa travel abroad, ha? Kung nakapunta ka na sa Europa, eh marami naman mga DDS diyan sa Europa, loyal pa rin, loyalist pa rin sa kanila. Pero isipin niyo na lang, ha? Kahit 1 million lang, wag na 16 million, 1 million lang. I-finance mo yung ipa-travel mo muna sa mga Asian countries, pati Amerika, para sigurado hindi ka ma-reject sa visa. Kasi kung diretso ka sa Netherlands, kung hindi ka mag-apply, kung wala kang magpakita na meron kang job waiting for you dyan, or meron ka nakakuha ng trabaho dyan through the agency, hindi ka bibigyan ng visa dyan. Ha? Kung mag-travel ka as tourist, kailangan i-travel mo muna yung ibang mga Asian countries, including siguro pati Amerika, Canada, Australia, para pag Europe ka na, hindi ka na i-reject. So, meron rin, ipakita mo rin na may milyon-milyon ka na mga propriedad, land titles at mga bahay. Pakita mo rin may show money ka, mga at least 3 to 5 million. So, mahirap yan kasi kami rin, marami kaming relatives na nakapagpunta na sa abroad, yun rin, hininga ng tulong namin na kami na lang ipahiram ng pera sa kanila sa show money. So, mahirap yan, madugo talaga yan. Buti naman, sa awa ng Diyos, lahat naman binalik sa amin yung pera after naipakita na nila sa embassy. So, madugo talaga yan. Kaya talagang either, kung maniwala ka dyan, either loko-loko ka or ang conclusion mo ay high ito si Sara. High ito. Nakita naman sa behavior niya. And I believe, kaya ginawa niya itong payag dahil high siya siguro sa marijuana ba, na legal naman dyan. So, yun ang sinasabi. Statement ng bangag. Ironically, yan rin ang term ginagawa nila to hit President Bongbong Marcos. Pero sino ang nagsasalita at nag-behave na parang bangag? At yan ay si Sara Duterte. So, yan At sabi rin ni Assistant ICC Prosecutor Niang, inakusa rin daw ni Vice President Sara Duterte itong ICC na nakikipagkontsaba sa Philippine government para gumawa ng fake witnesses. Imagine mo yan, Sabi ng ICC prosecution, briname rin daw ni Sara Duterte ang gobyerno ng Netherlands na gumawa daw ng extraordinary rendition kay Duterte. At inakusa rin ng ICC na tinanggap si Duterte with open arms after kidnapping him from his own land, sabi ni Niang. At sabi rin ng prosecution team, on August 19, sinabi rin ni Sara repeatedly na Duterte must be returned home to Davao. At kung saan say goodbye to switching. Daming harang This smart zoo. Daming harang ni Badcaster, mga kapsat. Kung nakabalik na siya, idodoble niya yung killings pagbalik niya as mayor. At yun, kasi itong si Duterte, di ba, nanalo as mayor. So, idodoble daw niya yung patayan dyan sa Davao. Tingnan mo nga yan. So, dagdag, kaya na-conclude ni Niang na acting head ng ICC prosecution, these examples demonstrate a pattern of the Duterte family refusing to accept the legitimacy of the legal proceedings against Mr. Duterte and should militate against granting his interim release. Sabi niya, lahat ito nagpapakita wala silang respeto, wala silang hindi nila ina-acknowledge yung power ng ICC sa kanila. Kaya lahat ito, ang ibig sabihin nito ay
ito lahat pwede gamitin laban sa kanila na hindi talaga dapat bigyan sila ng interim release. Kaya sabi niya, yung mga pangyayari at mga pahayag na ito ay nagpapakita na pinaka-safe place kay Duterte ay sa kulungan ng ICC para hindi ma-obstruct, maharang or masira ang investigasyon or court proceeding. So ayaw nila na mabulabog or maapekto yung court proceedings kung nasa labas na si Duterte, kasi clearly yung ginagawa ng mga Duterte, dahil wala na nga sila ebidensya laban sa mga biktima ng EJ case, ginagawa nila sa ICC yung ginawa nila dito sa impeachment process laban kay Sara Duterte. Kumbaga, dahil hindi naman depensa ni Sara Duterte ang sarili niya, sa impeachment case, pinatay na lang nila. Gumalaw sila sa mga senator judges para patayin. Kaya ngayon, binabalikan na ni Presidente ang mga senator judges na yan. Buti nga sa inyo, karma. So, Karma talaga. kaya sabi niya, yung kung bibigay daw si Duterte ng interim release, magkakaroon siya ng greater access sa mga kapamilya niya at sa mga kaalyado niya, at guguluhin talaga nila yung court proceedings ng ICC. Kaya sabi ni Niyang, for the reasons cited above and in its response, the prosecution submits that Mr. Duterte presents a risk pursuant to Article 58 of the Bulongges, cut out. ICC statute, and his request should therefore be denied. So sabi niya, dahil sa mga insidente na ito, sa mga pahayag na ito, sa mga aksyon na bangag ni Sara Duterte, dapat talaga hindi na pagbigyan yung interim release. As we already vlogged earlier, ang mga factors na pwede gawin basehan para hindi bigyan ng interim release, isa, yung danger na i-repeat ni Duterte yung ginawa niya. Kumbaga, itutuloy niya yung mga extrajudicial killings. Dadagdagan pa niya yung 30,000 kung nakabalik na siya through his DDS group. Pwede rin i-harass niya yung mga witnesses or patayin yung mga witnesses. Pwede rin tumakas siya. So, flight risk. So, yan ang mga major factors. Kaya hindi kung saan pwede ito gawin dahilan para wag i-grant ng interim release. So, lahat ito meron kay Duterte. Thanks sa bunganga at aksyon at mga pahayag at mga preskon ng anak niyang si Sara Duterte. So kung meron man kung hindi man mag-grant ng interim release si Duterte, at least pwede natin pasalamatan si Sara Duterte dahil dito. 'Di ba? Sinabi na natin ito. Lagi ka nagme-meltdown, attorney. Broadcaster di ba? Pati sa Japan, di ba? Bistado ang galawan. Gagamitin ito ng sabi natin pananabutahe sa vlog natin early last month. Pananabutahe itong pahayag ni Sara, at yun na nga ang nangyari. So ang masasabi lang natin diyan, buti nga. That is the law of karma working. Salamat, Ator. Salamat. Tayo. Baka yung iba sa inyo may indigestion. Salamat, Sir Bad. Nako po, kawawa na naman si Duterte. Hindi pa pagbibigyan ng interim release. Nako po. Nagkuhan na, di ba? Talagang kuhan na. Pinush na yung kaso kay Duterte, di ba? Ilang counts na murder yun? 3 or 4 counts yun, di ba? Mga kapsat. Wala na. Magsisiiyakan na lang yan. Tama ka po, sabi naman ni Kapsat Pulongges. Kamusta ka na, Kapsat Pulongges, no? Kamusta na yung binugbog mo? Buhay pa ba? Wala na tayong balita sa binugbog mo, Pulongges. Siya, mag-last topic tayo kay Attorney Enzo Recto, mga kakabsat. Maraming salamat, Vodcaster. Puntahan natin si Attorney Enzo. Okay, here we go. Mga ito. Actually, naka-live siya. Sino-sino ba itong mga nasa likod ni Gutesa? Ang pumalpak na surprise witness ni Marcoleta. Sino nasa likod?